Hello mga kasari! For today's video, after nga ng ilang linggong pag-iisip namin kung ano yung appliances na pwede namin idagdag, kasi lately medyo kinakapos kami sa mga malalamig na inumin. Mga soft drinks at alak lalo sa gabi tapos kapag Sabado. Yan, kinakapos kami sa malamig. Actually, yung appliances ko, meron akong isang chiller at saka isang freezer ng ice cream. Kaya, napag-isip-isip namin. Tapos, gumamit na rin ako ng cooler. Ito. Yan yung gamit ko. Yung chiller. Union Bank na chiller. Tapos, freezer ng ice cream. Tapos, ito, lagayan ko ng tube ice. Tapos, yun. May pa-open nga yung cooler natin. Yung cooler. Yan. Nagdagdag na kami ng cooler. Gumagawa kami ng yelo sa gabi. Tapos, nilalagay namin dyan. Kasi nga, palagi kaming kinukulang sa malalamig na inumin. Medyo malakas kasi yung soft drinks dito sa amin. Tsaka alak paggabi. Ngayon, una naming naisip is magdadagdag kami ng chiller. Kaya lang, lately, naisip namin na chest freezer na nga lang yung bibilihin namin. Kasi dito sa area ko, medyo marami-raming mga vendor na nangangailangan ng buong yelo. Sa ngayon kasi, tube ice lang yung binibenta ko. Hindi na ako gumagawa ng buong yelo. Nung una, gumagawa ko ng buong yelo. Ang gamit ko, 2-door na ref. Tapos, medyo malit yung freezer, no? Na ang kaya lang is 10 yelo lang. Sa 10 yelo, sure yun na kinabukasan matigas na. Tapos yun, after nun, mahirap na kasi papalamigin mo, gagawa ka naman yelo. Tapos, mag-aantay ka naman ng oras para tumigas yun bago mo maibenta. Kaya naisipan namin mag-convert sa tube ice. Then sa tube ice, kahit paano maganda yung kita. Kasi sa tube ice, hindi ka na mag-aantay ng oras para patigasin para maibenta. Kasi pagkabili mo, pwede mo na siyang ibenta agad. At the same time, mas malaki yung kita sa tube ice. Kaya nag-ano kami sa tube ice. Tapos, mula nga nung nag-reopen kami ng tindahan, after nga ma-renovate ni Mary Mart tong tindahan ko, is binubukod namin yung benta sa tube ice. Tapos ngayon, medyo nakaipon kami ng konti para sa pangdagdag nga namin ng freezer. Ang bibili namin is freezer. Kaya, ang gagawin namin is pero, hindi namin ikakashi freezer. I-home credit ko siya. Dadawnan lang namin. Tapos, home credit. Kasi, yung pagbebentahan ng yelo, doon namin kukunin yung panghulog kay home credit para hindi ganun kabigat. At, yung sasobra doon, syempre, maidadagdag ko pa pangpunan dito sa tindahan. Kaya ngayon, pupunta na kami para humanap ng freezer. At ang first choice namin is Panasonic upright freezer na 10 cubic. Kasi, bukod sa maraming magandang feedback at good reviews, si Panasonic upright freezer, nagustuhan ko rin sa kanya kasi meron siya mga side pocket dun sa kanyang pintuan. So, update ko kayo pag nakabili na kami. Babush! Nandito na nga kami sa Abençons Appliances. Dito lang sa Evergotesco, Commonwealth. Ito kasi yung pinakamalapit sa amin na appliance center. Tapos, ito nga yung display nila. Ang meron lang silang display is 6 cubic at 8 cubic. Wala dito yung 10 cubic na binili namin kasi walang display. Pero may stock sila. At kung napansin nyo nga, yung 6 cubic at 8 cubic ni Panasonic na chest freezer, wala pong side pocket or door pocket. Ano man tawag doon. Kasi nga, as per dito sa salesman, yung 10 cubic lang daw yung may ganong pocket. At isa rin to sa kina-unique ni Panasonic chest freezer. Ito lang daw yung chest freezer na may ganong pocket. At bukod nga sa pagiging inverter ng Panasonic freezer, may latest update nga daw ito. Yung pambukuling, yun yung bago sa kanya. Yan sir yung blower, no? Mas mabilis niya kinakalat yung lamig. So, mas madali pong mag-yelo, mabubuo yung mga ginagawa ng yelo. Edge din nito sir, sa wakan. At
kapag mabilis magyelo, mabilis din nating maibibenta, ibig sabihin, mabilis din tayong kikita. Which is, gustong-gusto nating mga sari-sari store owner yon, tama? At dahil nga sure na ako sa freezer na gusto kong bilhin, pumunta naman ako sa Home Credit para magpa-compute. Yun nga lang, medyo nataasan kami sa magiging interest ni Home Credit, kaya napag-isipan namin na i-cash na lang. At mamaya, pagdating sa bahay, papaliwanag ko sa inyo kung bakit nakapag-desisyon kami na i-cash na lang kesa naman gamitin si Home Credit. At dahil nga medyo mataas yung interest kay Home Credit, napag-isipan na lang namin i-cash. Ginagawa na namin resibo. And I'm back at eto nga, nakabili na kami ng freezer. Hindi na nga kami tumagal kasi hindi na kami nagpaikot-ikot pa at nag-focus ako doon sa bet ko talagang freezer na bilhin. Kaya hindi na kami tumagal. Yan, nakabili kami sa Abenson ng Panasonic 10.8 cubic na upright freezer. Tapos ang nangyari, ang sabi ko kaganina is i-home credit ko siya dahil yung naipon namin ipang down lang. Tapos yung susobra ipang dadagdag ko sa kung ano pang kailangan dito sa tindahan. Yun nga lang, para hindi mabigla yung pambili. Yun nga lang, mas nabigla ako sa laki ng interest nitong si Home Credit. Kasi ganito nagpa-compute ako kay Home Credit. Ang cash price ng freezer is 22,999. Kung i-round up natin is 23,000. Cash price yun. Ngayon, kung installment, lalabas siya na 26,000. Then, ang computation ni Home Credit, may down payment na 5,200. Tapos, for 9 months, ang huhulugan mo is 3,397 per month. For 9 months yan. Pero kung tuloy-tuloy naman daw yung hulog, wala kang palya. Yung 3,397, may free ka na last month. Yung last month mo hindi mo nahuhulugan. So, yung 9 months, magiging 8 months lang. I-times natin sa 8 months, 27,176. Plus, yung down payment na 5,200. Ang total niya is 32,376. I-less natin sa cash price na 23,000. 9,376 yung magiging interest ni Home Credit kung hinome credit ko siya. 9,376 for 8 months yan. And then may second option sa 12 months. 2,822 ang monthly mo. Times 11 na lang natin kasi sabihin natin good payer ka at 11 months tuloy-tuloy nakahulog ka, walang palya. So, free na yung last month mo. So, 2,822 times 11 nagtotal siya ng 31,042 pesos. Plus natin yung down payment na 5,200. 36,242. I-less natin yung cash price na 23,000. 13,000 ang interest ni Home Credit. 13,242 for 11 months. So, nabigla ako sa laki 13,000. Isipin mo yun. Kaya ang ginawa namin, kinash na lang namin. Tapos, tumabas ako ng konti doon sa pondo ko kay GCash. At pinang-cash ko dito sa freezer. At least, na-save ko yung dapat na interest ni Home Credit na 13,242 for 11 months. Di iisipin ko na lang, kita ko yun sa GCash, diba? Wala pa akong problema monthly. So, yun yung ginawa namin. Kaya naisipan namin i-cash. At eto na nga, for delivery na tomorrow. Kay Abenson. Tapos, 23,000 yung price ng freezer. Additional 498 para dun sa delivery fee. Kasi, i-deliver na lang nila. Bukas pa nga yung deliver. And then, good thing, yung nag-assist sa amin is, nakilala ko siya, classmate ko pala siya nung elementary. Kaya yun, nabigyan kami ng konting discount. Instead na 23,500 yung bayaran ko,
22,700 lang. 22,798. Naka-save ako ng 700 pesos. O, diba? Ang galing. Buti na lang matalas-talas pa yung memorya ko at nakilala ko siya. Naka-discount kami, diba? So, yun. Update ko kayo bukas pag na-deliver na yung aming freezer.